Blessed morning po to everyone at magandang gabi naman po sa Pilipinas. Ang akin pong pagbati sa inyo sa pagkikita natin muli ngayong linggo at nawa po ang Panginoon ay hari sa ating mga puso at tayo ay makinig ng mga mabuting balita. Let me call po Sister Merly for the opening prayer. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoon, ang bumubuo po ng Church of God in Christ Jesus ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga pagmamahal, awa at mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin ang mga kapatirang naririto, Panginoon, nang siyang bumubuo ng gawain ito. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Gamitin mo po siya, Panginoon. Pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon, upang maipahayag niya, Panginoon, ang magandang balita at ang magandang magkakaroon ng magandang pag-unawa sa iyong kabutihan, Panginoon. Panginoon, itinataas ko rin po, Panginoon, ang mga kapatirang naririto, Panginoon, na mayroong kanya-kanyang gawain, Panginoon. Ang kapatid ko mag-IT, Panginoon, nawa po, Panginoon, ang kanyang mga balitang ipapahayag, Panginoon, ay taus-puso niyang nanggagaling sa iyong kanyang kaalaman, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ang kanyang gagawin ito ay nanggagaling sa tunay na katotohanan sa pananampalataya, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang lahat na nasa buong mundo, Panginoon. Ang mga taong nakikipag-isa, ang mga nagsusubscribe, ang mga nanonood, at ang lahat ng mga naririto, Panginoon. Basbasan mo po kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihan, Panginoon. Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo upang kami karapat-dapat na lumapit sa iyo, Panginoon, at maunawaan ang iyong mga gandang balita, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang mga nangyayari sa buong mundo, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam at ang makapangyarihang iyong banal na pangalan ang magkakaroon ng kalutasan ng lahat ng ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Taas ko rin po ang buong pamilya namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nasa sa iyo pong mga kamay ang katagumpayan ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat. At ito po ang aming papurit parangal, pasasalamat ang aming binabalik. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
Forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. But the wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay maririnig natin si Sister Merly para sa kanyang inspirational talk. Naririnig niyo po ako? Mula kay Mateo 25, verse 31 to 46. Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ng lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na ihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghiwa-hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy ninyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan niyo ako. Nang may sakit, ako'y binisita niyo. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako." At itatanong sa kanya ng mabubuti, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo sa isa sa malilit na ito, sa mga kapatid ko, sa akin nyo ginawa." Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga anak sa kaliwa, "Mga siyumpa, lumayas kayo sa harap ko, tungo sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito, sapagkat nagutom ako at di ninyo binigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo pinainom, naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at di nyo binisita." Kaya itinatanong din nila, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nabilanggo at di ka namin pinaglingkuran?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang di ninyo ginawa sa isa sa malilit na ito, hindi ninyo ginawa sa akin, at pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang makatarungan." Iisa lamang ang batayan upang tayo ay tanggapin sa langit, ang ating pag-ibig sa kapwa. Gaano ba tayo nagmahal sa kanila?
Ano man ang ating gawin sa kapwa ay ginawa natin sa Panginoon. Kapag pinakain natin ang isang tukha, sa Panginoon tayo nagdudulot ng pagkain. Kapag dinalaw natin ang isang bilanggo, ang Panginoon ang ating pinuntahan. Kapag pinatuloy natin ang ating kapwa, ang Panginoon ang hinandugan natin ng tahanan. Sa kapwa ay nalalarawan ang mukha ni Jesus. Sa pagharap natin sa Panginoon, hindi niya itinatanong kung gaano tayo kayaman. Hindi tayo tatanungin ukol sa ating pinag-aralan. Hindi rin aalamin kung ilang misa ang ating dinaluhan, gaano kadalas tayong nagdasal. Ang mahalaga lamang ay ang pag-ibig na ating ibinahagi at ipinadama sa kapwa. Meron akong nabasa na ang sabi ay, in the evening of our lives, we shall be judged in love. Ang dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos ay love God above all, tsaka yung love thy neighbors as love yourself. Ito nga daw ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Napakalaki pala ng puntos na ito sa Panginoon. Ang ibigin ng ating kapwa. Sila ang sumasalamin sa ating Panginoon. Ang ating pagtulong sa ating kapwa, sa Panginoon tayo, sa Panginoon ito ang sumasalamin sa ating ginagawang maganda sa ating kapwa. Pakitaan naman tayo ng di maganda o may ginawang kasalanan sa atin o tayo, magkapatawaran tayo dahil ang kababaang loob ang siyang mangunang ang may kababaang loob ay siyang mangunang makipagkasundo. Alam niyo naman lahat na ako ay may kapatid na with disability. Kanina nga inakita nyo. Walang araw kaming hindi nagtatalo, nagbabangayan. Pero at the end of the day, ako pa rin ang talo. Dahil, syempre, pinapatulan ko kasi minsan yun nga maiksi ang pasensya ko, minsan nasasagad na ang pasensya ko, pero ganun pa man handa naman akong magpakumbaba sa kanya. Kahit ganun yung kapatid ko, mataas ang pride nun. Hanggat hindi mo siya unahan, hindi yun kikibo sa'yo. Kaya ako na lang ang gumagawa ng paraan. Ako na lang gumagawa ng first move para kami ay magkasundo. Para magbati. Dahil ako ang nakakaintindi sa kanya. Ako ang mas may higit na may alam sa kanya. Kaya ganun na lang ang aking pagtitimpi sa kanya. Minsan yung pagtulong sa aking kapwa, kung alam mong inaabuso ka, inaabuso ka ng iyong kapwa, parang ayaw mo nang tumulong kasi alam mo nangyayari sa kanya, nakikita mo yung kanyang buhay, katulad dito sa amin, napakaraming namamalimos, lalo na mga bata, namamalimos. Hindi mo alam kung saan mga nanggaling, may kanya-kanyang bit-bit. Alam niyo kung ba anong bit-bit? Bote ng rugby, nakalagay sa ilalim ng t-shirt, tinisinghot nila ng ganon. Paano mo tutulungan yun? Paano bibigyan mo yun? Na doon lang mapupunta yung iyong itinulong, ibibili ng kanilang bisyo. Kaya parang nanghihinawa ka na magtulong dahil hindi sa magandang bagay mapupunta yung binigay mo. Bigyan mo man ng barya-barya, hindi nila papansinin yun. Kukunin man nila yon, itatapon sa harap mo. O paano ka
paano ka maawa sa kanila kung ganun yung binibigyan mo? Kaya, mas mabuti pang ipagdasal mo na lang sila, yung gano'n na magbago ang buhay nila, magbago yung kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak, at sa lahat ng mga nagkakaroon ng problema sa buhay. Kaya sa ngayon, kung kaya kong tumulong, tutulong ako hanggang sa abot kong makakaya. Kung meron man ako, bakit hindi? Ang mahalaga, nagkaroon ka ng nakatulong ka sa iyong kapwa, hindi lamang sa material na bagay, hindi lang sa material na bagay, kundi sa spiritual na pamamaraan. Yun lamang po, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly. At ngayon po naman ay mapapakinggan natin si Brother Albert. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi diyan sa Pilipinas. Medyo lumalalim na ang gabi diyan. Magandang gabi sa inyo lahat diyan. At magandang hapon naman dito sa mga kapatiran sa United Kingdom. At dalangin ko na ang kapayapaan ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Ganon din yung mga taong maaaring makarinig ng ating munting pag-aaral na ito. Actually, maganda yung paliwanag ni Sister Merly tungkol dito sa kanyang binasa mula sa aklat ng Mateo 25 from 31 to mahaba-haba itong binasa niya 31 to 46 yung buong kwento ng ating Panginoon Jesucristo o parabola ng ating Panginoon Jesucristo. At bibigyan ko lang ng kaunting ng kanyang sinabi na yung pag-ibig sa kapwa ay isa sa pangunahing utos. At yung po may nakalagay din dito sa aklat ng Mateo o sa Marcos, na ang pangunahing utos ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So ito pong parabolang ito ay nagtuturo sa atin ng gawain. Hindi kasi pwedeng sabihin lang natin iniibig natin ng Diyos pagkatapos wala na tayong gagawain. Ang aral na ito ay isang nagtuturo sa atin ng gawain. Paano ang dapat nating gawain? Itinuro ng ating Panginoon Jesucristo upang tayo makapag-impok ng kayamanan sa langit. Kasi ang kayamanan sa langit, pinakamahalaga yon. Yung ating buhay dito sa lupa, pansamantala lang yon. Ito ang buhay natin dito sa lupa, ito'y testing ground ng ating pananampalataya, kung ating sinusunod o hindi ang kanyang mga banal na salita. Kung tayo man gusto natin makapag-impok ng kayamanan sa langit, dito rin natin gagawain sa lupa ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kasi pag nasa kabila ka na, hindi ka na naman makakapag-impok ng kayamanan sa langit. Kaya dito pa rin natin gagawin para makapag-impok ng kayamanan sa langit. Kasi yung ating katawang ito, may wakas to. Kasi ito'y flesh o laman. Pero merong isang katawan na eternal. Na nasa sa ating pagkatao iyon. Yun ang pinakamahalaga. At kung ang ating katawang ito na nawawala o namamatay, nagkakasakit, ay gagamitin natin bilang paghahanda doon sa ating katawang hindi namamatay. Kasi meron pong katawang hindi namamatay sa tao. Babasahin ko sa inyo.
Dito sa aklat ng 1 Peter chapter 3 verse 4, ito po sinasabi. At sa English Standard Version ko babasahin. Ang sabi po rito ay ganito. But let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. So merong hidden person na nasa sa ating puso. Yun yung ating yung inner man na tinatawag sa Biblia na hindi yun namamatay. At yun ang pinakamahalaga sa isang tao. Yung inner man na hindi namamatay. Yun ang ating pinag-iimpukan ng kayamanan sa langit. Kaya nga kumbaga man tayo inaatasan ng Panginoon na may gawain dito sa lupa, hindi naman yun nagwawakas dito lang sa lupa, yung ginawa mong mabuti. Ang ginawa mong mabuti, yun ay pag-iimpok para sa ating inner man o sa ating pagkataong panloob na hindi namamatay. Yun yung ating kaluluwa. Ngayon, yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa, isa iyang tungkulin sa Diyos. Isa iyang tungkulin. Kasi kung ikaw ay basta sasabihin mo, sumasampalataya ka sa ating Panginoon Jesucristo, naniniwala ka sa ating Panginoon Jesucristo, pagkatapos wala ka namang ginagawa, ay sabi nga ng aklat ng Santiago ay patay ang iyong pananampalataya. Saan ba makikita yan? James patay daw ang pananampalataya kapag sumasampalataya ka pagkatapos wala ka namang ginagawa. Yung iyong pananampalataya ay patay. Yan ang sabi ni Santiago. Kaya dapat yung ating pananampalataya talaga may lakip na gawa. Dito sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 17, ang sabi rito ay ganito. Whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. So kapag ka narinig mo na pala itong right thing to do, pagdalaw sa misa, pagbibigay ng pagkain sa nagugutom, pagbibigay ng tubig sa nauuhaw, pagdalaw sa mga taong nabilanggo, ito mga right thing na itinuturo, tamang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Alam na natin ngayon. If you fails to do it, it becomes sin. Nagiging kasalanan para sa atin. Kaya yung pagtupad ng kautusan ng Diyos, napakahalaga yung pag narinig mo, huwag kang magpapatumpik-tumpik, gagawain mo kaagad. Kasi nagiging kasalanan sa iyo yung alam mo na mabuting gawain na hindi mo ginagawa. Kasi, halimbawa, sa paligid na natin ngayon, huwag na tayong lumayo. Doon na sa Pilipinas, ang dami natin mga kamag-anakan na nangangailangan ng tulong. Mayroon ka namang kaunting maitutulong. Pagkatapos parang dinidelay mo pa, parang nagiging kasalanan sa iyo yung alam mo na dapat mong itulong, hindi mo itinutulong. Pero pag itinulong mo, ito naman ay paggawa mo ng mabuti sa Panginoon. Katunayan, yun namang ating ginagawang mabuti sa Panginoon, hindi naman sayang . Hindi naman sayang yun . Bakit? Kasi yung pagtulong daw sa mahirap ay pagpapautang sa Diyos. Sabi rito sa Proverb 19:17, whoever is generous to the poor lends to the Lord and He will repay for His deed. Yung pagpapautang pala doon sa mga mahihirap, ay ikaw ay nagkakautang ang Diyos sa iyo. Kaya kung minsan tayo,
sa ating buhay, parang nagdadalwa isip tayo eh, baka hindi makabayad tong aking pahihiramin to. Pero ang hindi mo alam, may pangako ang Diyos na pagka ikaw'y tumulong sa mahihirap, lalo na sa hindi makakapagbalik, ang Diyos naman ang magbabalik sa iyo ng mabuti. At pagka ang Diyos ang nagkautang sa iyo, ay sigurado yun. Siguradong babayaran niya. Kasi hindi naman tao siya. Siya nga may-ari ng lahat eh. Kaya pag nagkautang siya, ay sigurado babayaran niya yung mga pagkakautang na yun. Kaya yung paggawa ng mabuti, maganda yun sa harapan ng Panginoon. Sabi nga rito sa aklat ng Salmo, chapter 62, verse 12, "And that to you, O Lord, belong steadfast love, for you will render to a man according to his work." Siya nagbabayad ayon sa ating mga gawa. Kaya ano mang gawin nating mabuti sa ating kapwa, parang sa Diyos nating ginagawa. Nagpautang ka, nagpakain ka, bay siyang parang may utang ang Diyos sa iyo. Kaya hindi tayo dapat na magdalawang isip sa pagtulong sa ating kapwa. Actually, my dear brothers and sisters, karanasan ko ito eh. Pag ang isang tao may utang sa akin, walang capacity na bayaran ako, ibinibigay ko. At yan ay mayroong mga saksi na mayroong mga nanghiram sa akin na gano'n. Halos siguro kung sa pera natin ngayon, 100,000, sa pera sa Pilipinas, mga 100,000 yun. Pero wala. Pero ang balik, ramdam ko sa aking buhay. Ang balik ng pagpapala ng Diyos, walang katapusan. At yung mahabang buhay, malusog na katawan, ay kasamang ibinabalik ng Diyos. Hindi ko na babanggitin yung mga bagay na yon, pero kaya ko lang nasasabi sa inyo, yung paggawa ng mabuti sa kapwa, hindi iyon kalugihan sa bawat isa sa atin. Malaking pagpapala yon sa ating buhay. At higit sa lahat, ang pinaghahandaan natin sa paggawa ng mabuti ay yung bahagi ng ating pagkatao na hindi namamatay, yung ating kaluluwa. Kasi iyon ang magmamana ng eternal. Iyon ang magmamana ng walang hanggang buhay. Kaya kung babalikan natin yung binasa ni Sister Merly, sabi rito sa aklat ng Mateo 25:31. Ito, "When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nation. He will separate people one from another as a shepherd separate the sheep from the goat. And alam po ninyo yung tupa at ang kambing, magkaiba yun eh. Ang tupa kasi ay yan yung masunurin, tahimik. Laging magkakasama yung tupa eh. Ang goat naman, magaslaw yan. Pag hindi mo itinali ang kambing, ay makita mo, nandun na sa lugar ng kapitbahay mo, kinakain na yung mga halaman. Makwan ang kambing. Ay ang sheep o yung lamb, ay yan ni tahimik. Nanginginain lang yan, pero hindi magaslaw, hindi kagaya ng kambing na takbo rito, takbo roon, kain dito, kain doon. Kaya nakakasira ang kambing. Ngayon, bakit inihambing ng Panginoon ito? Ganito rin ang klase ng tao. Parang klase ng tao. Meron parang tupa, meron mang kambing. Kaya nga pinaghihiwalay niya ang kambing at ang tupa kasi hindi magkaisa yun. Sa verse 33, "And he will place the sheep on his right, but the goat on the left. The king will say to those on his right,
Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. Bakit sinasabi ng Panginoon ito? Kasi para tayong ma-inspired na gumawa ng mabuti sa ating kapwa, na yung palang pinakadulo ng ating ginagawang mabuti sa ating kapwa, yung pala'y ginagawa natin sa Panginoon. Kaya kung ang isang taong ginawan mo ng mabuti, walang capacity na ibalik sa iyo mabuti, huwag kang manlumo. Bakit? Ay kasi, yun ay parang pagpapautang mo sa Diyos eh. Parang sa Diyos mo ginawa. Kaya ang tunay na nananampalataya sa Diyos ay nagbibigay na hindi naghihintay ng kapalit. Kapalit ng naghihintay ng kabayaran. Kabayaran kanino? Doon sa binigyan mo. Pero yung iyong ibinigay na hindi maibalik ng iyong binigyan, abay meron Diyos na siya naman magbabalik sa iyo. At maraming mga blessing na kapalit. Mahabang buhay, magandang kalusugan, mabubuting mga anak, matagumpay na buhay. Napakarami kang maaring makita na mga blessing na kapalit ng iyong mga ginagawang hindi ka naghihintay ng pagbabalik ng iyong kapwa. Ang Diyos ang nagbabalik. Ang sabi rito, I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. May mahalaga pala yun? Yung ikaw ay namimigay ng damit, yung ikaw ay dumadalaw sa may sakit. Oh, mahalaga pala yun. Ito pala yung gawain. Gawain ito, my dear brothers and sisters. Kaya ito ipinasulat ng Panginoon. Ito yung mga gawain ng isang Kristiyanong sumasampalataya sa Kanya. I was in prison and you came to me. Yung pala may halaga. Then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick in prison and visit you? And the king will answer them, truly, I say to you, as you did it to one of the least of this, my brothers, you did it to me. Kaya nga yung mga gawain pa lang yun, ang pinakadulo pala noon ay sa Diyos nating ginagawa. Although sometimes tayo nagkakaroon ng pag-aatubili sa pagtulong sa ating kapwa. Baka ito hindi makabayad, baka ito hindi makabalik, may ibalik ang aking binigay. Pero kung tatanawin mo ang pinakadulo, ang sabi niya, ang ginawa ninyo sa kanila, ginawa mo sa akin. Ay di sa Diyos mo pala ginagawa yun. Kaya pala sabi niya, huwag kayong tumulong kayo na hindi magpautang ka na hindi naghihintay ng kapalit. Bakit? Ay ang dulo pala nun ang Diyos ang parang pinautang mo na siya naman ang magbabalik. At yan ang may karanasan ko, my dear brothers and sisters. Karanasan ko yun sa aking buhay. Hanggang sa ngayon, sa edad kong ito, na batang-bata, 17 years old ako sa August na ito. Pag binaligtad mo, 17. Pero pagka yun talagang bata, 71. Ay sa edad kong ito, na batang-bata at 17, ay naranasan ko ito Karanasan ko ito. Kaya ako sinasabi sa bawat isa sa inyo, ang pinakadulo ng lahat ng ginagawa nating mabuti sa ating kapwa, yung ating mga charity, walang nasasayang dyan. Kahit na gastusin man ang iyong binigyan sa hindi ka nais-nais, ang puso naman natin tayo tumulong dahil sa ating awa sa Kanya, sa Diyos tayo nagbibigay. I don't care kung ano man ang kanyang pagkagamit doon. Ang mahalaga, ako'y nagbigay dahil ako'y nahabag, naawa ko sa Kanya. May ganti sa akin ng Diyos. Yan ang aking kwan.
Then he will say to those on his left, "Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angel." So yung palang nasa kaliwa, hindi marunong dumalaw sa misakit yun. Hindi nagbigay ng damit. Makasariling masyado ito. Siguro marahil sapat na sa kanya, nakikilala ko si Kristo, maring I love you Lord, I love you Christ. Ay kung wala ka namang ginagawa, ay kung wala ka namang ginagawa, kahit ba sabihin mo iniibig mo ang Diyos, wala ka namang ginagawang mabuti sa iyong kapwa. Ay ang batayan ng tunay na pag-ibig sa Diyos, yung ating gawain, yung ating action eh. Basahin nga natin dito sa aklat ng John, chapter 3, verse 18. Ang sabi rito, "Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." So ang tunay na pag-ibig, ginagawa. Pagdalaw sa mahihirap, pagbigay ng tubig sa nauuhaw, pagbibigay ng damit sa mga walang damit, pagdalaw sa mga may sakit. Sabi rito sa 1 John chapter 3:18, "Little children, let us not love in word or talk." Kasi meron lagi nagsasabi, "I love you Lord, I love you." Ang tunay na pag-ibig sa Panginoon kailangan may lakip na gawa Pag walang gawa, sabi ni San Santiago, patay ang iyong pananampalataya. Pag patay ang pananampalataya mo, anong halaga nun? Lagi mo sinasabi, "I love you Lord." Ako'y sumasampalataya sa iyo, Panginoon, pero wala ka namang ginagawa. Kaya ang sabi ni San Juan dito, "Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." Dapat may gawa ang pag-ibig. Si Kristo, hindi naman ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig. Kumbaga man sinabi ng Ama, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang anak. Anong ginawa ng kanyang anak? John 3:16. Paborito yun John 3:16. Ayan. "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Ang hinihiling lang sa atin, sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Pero yung pagsampalataya rito, may lakip na gawa. Yan ay ipinahayag ng Diyos sa sanlibutan, yung kanyang pagmamahal. Ano naman ang sagot dapat ng tao? Ito naman ang dapat na sagot. 1 John 3:16. Ayan, 3:16. 1 John 3:16. "By this we know love, that He laid down His life for us." Yung pag-ibig pala ni Kristo, pinakilala niya ang pag-ibig sa pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Ngayon, paano naman natin ipapahayag ang ating pag-ibig sa ating kapwa? "And we ought to lay down our lives for the brothers." So yung pag-ibig ng Diyos, pinahayag niya, binigay niya ang kanyang anak. Ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang sariling buhay. Bilang ganti, ano naman ang dapat gawin natin? We ought to lay down our lives for the brother. So yung ating palang buhay dapat gastusin natin, dapat gamitin natin sa mga iniuutos ng Panginoon na dapat natin gawin. Pagdalaw sa may sakit, pagbibigay ng damit sa mga walang damit, pagpapainom sa mga taong nauuhaw. Sa madaling salita, lahat ng mabubuting gawain na iniuutos ng Diyos ay dapat nating gawin without any reservation, sapagkat alam natin ang Diyos ang gumaganti sa lahat ng ating mabubuting mga gawa. At kung hindi man natin makamit yung pagganti na yon sa daigdig na ito, tanda natin, yun ay kayamanang inimpok natin sa kabila.
At ang sabi ng ating Panginoon sa 25:40, anong sabi roon? Sa Mateo 25:40. Eto. And the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me. Yung kahit na sa pinakamaliit na iyong kapwa na iyong ginawa, yung mga pinag-uutos na ito ng ating Panginoon Jesucristo na dapat nating gawain, ginawa ninyo sa akin. Hindi ba gayon isang napakalaking bentahin na natin bilang maging pasaporte papunta sa paraiso, sa buhay na wala hanggan? Then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angel. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. Madamot ito. I was a stranger and you did not welcome me. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Kaya nung ako'y nasa Madrid, meron palang isang magandang gawain. Yung aming coordinator sa El Shaddai doon, Sister Nikki, bago maggawain, meron kaming pagbisita sa mga may sakit. Naku na, may mga Pilipinong mga may sakit, mga cancer ang sakit. Bago kami pumunta sa gawain, doon muna kami napunta. Kasi sabi rin ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, ako'y may sakit at inyong dinalaw. So ginagawa namin ito nung kami nandun. Then they also will answer saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or naked or sick or in prison and did not minister to you? Then he will answer them saying, truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Ngayong narinig mo ang aral na ito and you fail to do it, that is a sin against you. Ngayong narinig mo, may pa nga yata yung hindi nakarinig. Baka may excuse pa yun eh. Ay, hindi namin alam, Panginoon, na sinabi mo pala yan. Ay ngayon narinig mo, ito ngayon responsibilidad ng isang Kristiyano na dapat sundin. Pag hindi mo sinunod, may kaukulang kaparusahan. Para ding yung huwag kang makikiapid. Yun ay automatically may excuse kung hindi mo pa narinig ang kautusan. Pero ngayong narinig mo na, ay wala nang excuse. Kaya actually ang buong Biblia humihikayat sa akin, sa atin, sa bawat isa sa atin, na buong sundin natin kung ano ang kanya ipinag-uutos. Kasi oras na ikaw'y pumalya sa isa, parang nilabag mo na ang kabuuan ng kasulatan. James chapter 2 verse 11. Ito pala, from verse 10. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Pagka pala narinig mo na yung kabuuan ng kanyang mga kautusan, kasama na rin ng bautismo, at hindi ka nagbabautismo. Doon sa lumang tipan, sa Ten Commandments, walang baptism. Hindi nakasama sa Ten Commandments ang baptism. Pero sa panahong Kristiyano, batas ang bautismo na kailangan dapat sundin. Ngayon, ito ang sabi ni San Santiago, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery but do murder, you have become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged under the law
of liberty. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumph over judgment. Kaya nga ang utos ng Panginoon, kung nabasa natin yung beatitude na ibinigay ng Diyos, mapalad ang mahabagin. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. So yung pagiging mahabagin ay magandang pasaporte sa langit yun, my dear brothers and sisters. Kasi yun maaaring magpabago ng judgment sa iyo. Baka malapit-lapit sa impyerno ay dahil sa ikinaging mahabagin, ay nailigtas ka ng pagiging mahabagin sa mahihirap. Tumulong ka sa iyong kapwa ay unang-una sa mga kasambahay sa pamilya, dapat hindi ka madamot eh. Dapat ikaw ay naging maluwag sa pagbibigay sa iyong mga mahal sa buhay. Utos kasi ng Diyos yun eh. Ay kung ikaw ay madamot sa iyong sariling sambayan, ay baka sa ibang tao lalo ka nang madamot niyan. Pero sa akin, sa aking pananaw sa mga kautusan ng Diyos, ay ako'y maluwag eh kahit sa kapwa. At yung kaluwagang inaani ko, pero higit na gusto kong anihin yun sa kabila. Yung magandang mga blessing na nagaganap sa aking buhay. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yun, pero dumarating. Bakit? Eh siguro, pagka ikaw ay sumusunod sa mga kanyang sinasabi, hindi ka naman pinababayaan ng Diyos. Ang Diyos kasi, hindi naman yan nagpapabaya sa lahat. Kaya dapat tayo sumunod. Yung binasa ni Sister Merly ay yun mga gawain ng isang Kristiyano na hindi natin dapat baliwalain. Yung pagdalaw sa may sakit, pagtulong sa mga mahihirap. Hindi natin dapat baliwalain yan. Yan ay utos ng Panginoon na ipinagagawa sa bawat isa sa atin. At sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito naman ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Salmo 37:25. Ito yung sinasabi ng Diyos. I have been young and now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. He is ever lending generously, and his children become a blessing. Ito yung mga salita ng Diyos. Ako anya'y naging bata at ngayon matanda na. Abay kahit kailan hindi ako nakakita ng isang taong matuwid. Ano nga ba sa Tagalog yun? 37:25. Basahin ko nga sa Tagalog. Psalm 37:25. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid. Sino ba ang sinasabing matuwid? Eh di yung sumusunod sa kanyang gusto. Hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Gusto ba ninyo maganap to sa ating buhay? Sundin mo yung kanyang mga pinag-uutos. Tumalod sa mga may sakit, magbigay ng damit sa mga walang damit. Ngayon, kung nakikita natin ang ating tinutulungan ni adik, na pag binigyan mo ng pera, itatapon lang. Igagala mo naman ang tingin mo. Hindi lang naman yung adik na yun na nangangailangan ng tulong mo. Meron pang mga ibang nasa paligid mo na higit na nangangailangan ng tulong. Meron nga mga may sakit dyan, hindi makapagpatingin sa doktor sa Pilipinas. Doon mo ibigay. Sigurado nakatulong ka.
at nakagawa ka na mabuti sa Panginoon. Ay kung ito mga adik na ito ibibigyan mo, pagkatapos ay alam na alam mo namang ang bibilhin din niyon, ay parang tinutulungan mo pa siyang malulong sa bisyo. Pero hindi lamang sila ang dapat natulungan. Marami sa ating paligid. Kahit hindi natin kaano-ano, napakaraming mga naghihirap sa ating paligid. Doon mo ibigay ang iyong maitutulong at nakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Yung binasa ni Sister Merling ito na salita ng ating Panginoon Jesucristo, although it is parable, paghahambing, ito'y gawain ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay tunay na sumasampalatay sa Diyos at umiibig ka sa ating Panginoong Jesucristo, eh ito'y tungkulin na dapat nating gawain. Kaya dapat tayo ay anong sasabihin ko? Dapat tayo ay sumunod kung ano man ang kanyang sinasabi. Ba ito? 15. Ayan. Ano ba ito? 14. Ito, sabi ng Panginoon Jesucristo, kung talagang pinag-uusapay pag-ibig. Sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, yung palatandaan pala ng tunay na umiibig sa Panginoon ito. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yung palatandaan pala ng tunay na umiibig sa Panginoon, hindi lang yung salitang I love you Jesus, I love you Lord, kundi pagtupad ng kanyang mga kautusan. Kasama na rin ang pag-uutos, pagdalaw sa mga may sakit, pagtulong sa mga mahihirap, pagpapainom sa mga nauuhaw. Huwag tayong magkaroon ng mga reserbasyon na bakit baka ganito, baka ganoon. Hindi, ginagawa natin ito dahil sa ating pag-ibig sa Panginoon. Ang pag-ibig ay gawain, my dear brothers and sisters. Kaya nga sabi niya, little children, do not love in word, but in truth, in deed and in truth. Gawain ang pag-ibig. Hindi basta lang salita. Dito sa bahay, kahit hindi kami magsalita na iniibig namin ang aming mga anak, aba isagawa mo tingnan, ay nakikita mo ng malinaw ang pag-ibig. Kasi ginagawa ang pag-ibig. My dear brothers and sisters, hindi lang sinasalita. Kahit man sa gawain, hindi sapat yung I love you Lord. Kung hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga pinag-uutos, pagdalaw sa mahirap, pagtulong sa mga mahirap, sunod sa kanyang mga kautusan, ay anong halaga ng iyong pagsasalita ng pag-ibig? Ang pagsunod sa ating Panginoon requiring each and every one of us to follow all the commandments of God. If you fail to do one, ay nasayang ang buong kabuuan. Kailangan talaga pagkarinig mo ng salita, susundin. Susundin ka agad. Kasi yung pagkakilala mo sa Diyos at aral ng salita ng Diyos na yun napakinggan, pag hindi mo ginawa, anong sabi ni San Santiago? Pag hindi mo ginawa, ay sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti. Ayun lahat ng mga katuruan iyan ng Panginoon, lahat yan mabuti. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Abay, ako'y matagal ako nagsisimba. Pero hindi masyadong binibigyang diin na dapat palang sundin ang mga kautusang ito.
Pero ngayon ko lang nalaman sa pagbabasa ko ng Biblia, na pagkarinig mo pala ng utos ng Panginoon, dapat yan maging bahagi na ng iyong buhay. Dapat ay gagawin kaagad natin ito. Kasi pag hindi natin ginawa, ay cargo de konsensya natin to. Kasi sabi rito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ay may pera ka pala. Ay ang kapatid mo'y matindi ang karamdaman. Pinipigilan mo. Bakit? Ano ang dahilan? Ay baka hindi siya makabayad. Pero gawain mo yan. Kung hindi ang Diyos ang iyong pinautang at ginawa ng mabuti. Halika kayo na mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian ng aking Ama. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain. Ako'y nauhaw, inyong pinainom. Ako'y nabilanggo at inyong dinalaw. Manahin ninyo. Bakit magmamana? Ay tinupad nila eh. Ay doon sa kabila, sa mga kambing, ay diyan kayo sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Ay ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinainom. Kabaligtaran. So isang tayo lalagay. The choice is yours, my dear brothers and sisters. Natural. Utos ito ng kataas-taasang Diyos. Ay dapat natin without any reservation, we must follow all these commandments. Itong utos na ito. At huwag tayo mag-alinlangan. Nasa dulo ng lahat ng ating ginagawang mabuting ito, may Diyos tayong ginagawaan ng mabuti. At kapag tayo gumawa ng mabuti sa Panginoon, napakalaking bagay yon. Hindi lamang sa ating buhay dito sa daigdig na ito, kundi iyon ay magsisilbing kayamanan ng bawat isa sa atin upang magmana ng kaharian ng Diyos. So my dear brothers and sisters, ang pagbabasa ng Biblia ay responsibilidad. Hindi ito isang bagay na para aliwin lang natin ang ating sarili sa pagbabasa ng Biblia. Hindi ito isang bagay na para masama ang pakiramdam ko, gusto ko lang gumanda ang aking pakiramdam kaya ako nagbabasa ng Biblia. Hindi ganon. Ang pagbabasa ng Biblia, lalo na't may hinihinging bagay na dapat nating tuparin at sundin, ay isang responsibilidad ng bawat isang Kristiyano. Ngunit huwag kayong mag-alala sa responsibilidad na yan, naandyan ang buhay na walang hanggan. Naandyan ang pagpapala ng Diyos dito sa daigdig na ito hanggang sa kabila. Itinuturo ito ng Diyos sa bawat isa sa atin kasi mahal niya tayo. Kung tayo may pinagpala ng Diyos sapagkat ito itinuturong mabuti sa bawat isa sa atin, na ang pagsunod dito ay higit pa sa ating inaasam-asam sa ating buhay. Hindi natin narinig ito sa ibang mga katuruan. Matagal ako sa mga samahan, mga fellowship, kahit sa born again, ako'y nakiisa sa kanila. Kahit ako'y Katoliko, ako'y nakakasama ng mga born again. Hindi ko nalaman ang mga katuruan ito. Pero dito, ipinahayag sa atin ng Panginoon. Babasahin ko nga sa inyo. Sa aklat ng Roma, chapter 16, verse 25, ito po sinasabi. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo. Ito nagsasalita rito po at sumulat nito ay si Pablo. At sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, datapwat nahayag na ngayon. Kailan nahayag? Kailan nahayag? Ngayon. Noong panahon ni St. Paul na mga apostol, ipinahayag na. Datapwat nahayag na ngayon sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta. Ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Abay, ang tagal-tagal na nating nakikinig ng salita ng Diyos.
walang pagbabago sa ating buhay. It's time now na baguhin tayo ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos na kayang baguhin ang ating buhay. Basahin natin ang 1:16 ng Roma. Ito, sapagkat hindi ko ikinahihiyang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ano raw ang ebanghelyo ni Kristo? Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan saan? Kapangyarihan na baguhin ang ating buhay. Dating madamot ka, ngayon palabigay ka na. Dating magnanakaw ka, ngayon nagtatrabaho ka na ng ayos. Dating mangangalunya ka, ngayon ay tapat ka na sa iyong asawa. Dati ikaw ay mahilig sa chismis. Ngayon ang ichinichismis mo na ay salita ng Diyos. Napakalaking pagbabago. Bakit? Kasi napasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos. Isang kapangyarihan ng Diyos na naganap ngayong araw na ito, pagdalaw sa mga may sakit, pagdalaw sa mga nabilanggo, pagtulong sa mga walang kaya at mahihirap. Ito ay kapangyarihan ng Diyos upang sa bandang huli, doon nga sa binasa nating Ebanghelyo 25, 40, 41, magmana tayo tulad ng mga tupa na magmana ng kaharian ng Diyos. Ang bawat pinag-aaralan nating salita ng Diyos ay may kapangyarihan dapat magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Huwag tayo magpatumpik-tumpik na sundin ang kanyang mga pinag-uutos. Bakit? Kasi ang lahat ng kautusan ni Kristo ay para sa ikabubuti at para sa ikagaganda ng ating buhay. At para higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan. Nawa, nagising ang bawat isa sa atin na ang pagbabasa pala ng Biblia ay responsibilidad sa harapan ng Diyos. Hindi lamang sapat na sabihin natin iniibig natin ang Diyos, kundi dapat ang pag-ibig ay ating isagawa. Gamitin natin ang ating kamay, gamitin natin ang bawat bahagi ng ating katawan for the glory of God. At ang mga bagay na yan ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga pinag-uutos. Ngayon, sa araw na ito, tayo ay pinagpala ng Diyos. Yung dating sikreto ng Ebanghelyo ni Kristo noon ay malinaw na nakakarating sa bawat isa sa atin. Meron tayong pananagutan. Meron tayong responsibilidad na dapat nating gawin kung tayo'y mga tunay na Kristiyano at alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang walang hanggang pag-ibig, awa at pagmamahal ay siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. joy and the pain I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Muli naman po namin natapos, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, upang makinig po, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Lord. Lord, una-una sa lahat, Panginoon, patawarin niyo po kami na sa aming mga pagkakasala, Lord. Hugasan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon, upang kami po ay, Panginoon, ay katanggap-tanggap po, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon, at ito pa rin po namin, Panginoon, ang inyong kagustuhan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway magpatuloy-patuloy po, Panginoon, ang aming gawain na ito, na Church of God in Christ Jesus, at naway bigyan niyo po, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay si Brother Albert, at marami pa siyang maibahagi, Panginoon, sa aming, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Lord. Naway bigyan niyo siya ng magandang kalusugan, Panginoon, kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, ang iba ko pang mga kapatiran dito, Panginoon, lalo na si Sister Shirley, Panginoon, naway lagi niyo po siyang gabayan at proteksyon ng Panginoon sa lahat po ng mga partisipasyon sa gawain ito, Panginoon. Naway pag-isahin niyo po kami, Panginoon, at proteksyonan niyo po kami lahat, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa magandang pangangatawan, magandang buhay na iyong binibigay sa amin, Panginoon, sa magandang kalusugan, Panginoon, naway lagi niyo po kaming gabayan sa aming paghahanap buhay, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makatulong po sa aming mga kapwa, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan, Lord. Pati na po, Lord, sa pagbibigay namin ng charity, Panginoon, naway gabayan niyo po kami, Panginoon, lagi, Panginoon, ng aming matupad ang lahat ng aming mga pinaplano, Panginoon, para sa aming mga kapatiran, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon. Naway matigil na po ang lahat ng kaguluhan, Lord, at ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway maging maayos din ang lahat, Panginoon. At ang lahat ng aming mga pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. At naway hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, ay kami po ay inyong gabayan, Panginoon, at i-guide niyo po kami sa lahat ng oras, Panginoon, na para aming matutunan lahat, Panginoon, ang aming mga napapakinggan sa inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya namin natatanggap, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po. Have a blessed week ahead. God bless us all.